Mga ka-OFW, panoorin po muna natin ito bago natin bulljakin itong DDS vloggers na ito sa panloloko sa kanyang mga miyembro. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. So nakita nyo, napakalinaw ng video, no? At kung ano yung sinasabi nitong babae na vlogger na ito. So ang sabi niya, yung papel sa harap ni Alcantara, yun yung kanyang statement. Yes, yun po yung statement na sinulat niya. Yung sinulat niya na mag-isa. Hindi sa harap ng DOJ. Hindi po yun yung affidavit niya, yung official affidavit niya. Yun po yung papel na ginawa niya. Kasi mahirap magkwento ng nalalaktawan ka, nakakalimutan ka, tapos pag nandun ka na sa sa dulo may babalikan ka na naman na hindi mo nabanggit. Mahirap yung ganun. So, inuulit ko, yung pong kanyang papel sa harap, yung po yung statement niya na ginawa niya. Hindi po yun yung official affidavit niya. So ngayon, sinasabi niya, yun daw script. O yan po, sabi niya, kinuha daw ni Remulla. Tanga ba si Remulla? Gagawa ng kalokohan. Tatayo, kukunin sa likod, sa dun sa staff ng DOJ. Yung napakakapal na script, idadaan sa taas na ganyan at ipapatong sa harap ni Alcantara. Sabi niya, script ha, gagawin ba ng isang tanga? Sabagay, ang gagawa lang pala nun ay tanga. Na alam niya, nakapaikot siya ng maraming tao, ng mga reporters, ng mga officials, ando ng mga senators. Tapos gagawa ng kalokohan. May script kami, idadaan, dinaan, ganon sa ulo, pinatong. O inilagay sa harap ni Alcantara. Ganun ba tanga si, ang DOJ natin? Yun yung official affidavit niya na isinalaysay niya sa harap ng DOJ, pinirmahan niya. Question mo bakit nasa itinabi siya sa kay Remulla kasi sila yung mga witnesses eh. Nung ginawa niya yung official affidavit na yun na pinirmahan niya sa harap ng DOJ at iba pang officials, sila yung witnesses kaya nandun siya sa tabi. Sino gusto mong itabi? Si Marcoleta. Ito pa sabi niya, nagulat daw si Alcantara. I-rewind niyo po yung video. Ulit-ulitin niyo yung video. Mukha ba siyang nagulat? Kesyo daw, ano sabi niya? Kinakabahan, yan, mukha siyang kinakabahan, di niya alam kung aatras siya. Alam niyo po, sa sitwasyon ng mga ganyang witnesses, talagang kakabahan ka. Normal po yan. Tanga ka naman kung di ka kakabahan. Nasa loob ka ng Senado. Gumawa ka ng isang national crime. National crime po yan. Financial crime. Diba? Ngayon magwi-witness ka, malamang kakabahan ka. Tama ba yung ginagawa ko? Babaligtad ba ako? Sasabihin ko ba yung totoo? Ito na ba? Parang di ka pa makapaniwala sa sarili mo. Naiiyak-iyak pa nga siya dyan eh. Talagang kakabahan ka. Ikaw kaya maupo doon, gunggong. Marinig mo pala nga yung may kaso ka, kakabahan ka na eh. Ito pa kayang na sila. Nakakulong sila sa Senado. Umabot na sila ng DOJ, ayan na sila. Sino-sino na ang mga ikakanta nila. Malamang kakabahan ka. Malalaking tao kakalabanin nila eh. Hindi naman biro. Malalaking official ang kakalabanin nila, ang babanggitin nila. Malamang kakabahan ka. Normal yun. At tandaan mo, kaya binigay yung affidavit na yan ni Remulla. Kasi official na yan. Yan yung statement niya, official, na pinirmahan niya sa harap ng DOJ. Yan, walang dagdag, walang bawas. Tandaan mo. Kasi kung ang babasahin niya, yung ginawa niya dati, yung una, na hindi magkakasunod-sunod, magugulo po. Kaya nga sinabi ni Lacson, basahin mo na lang yung affidavit mo. Kasi yun yung official affidavit mo. Walang dagdag, walang bawas. Nandun na lahat. Huwag mong gawing bobo mga supporters mo.
binigyan ka ng katalinuhan. Gamitin mo sa kabutihan. Hindi sa panloloko ng tao, sa pambubudol, sa paggawa ng mga fake news. Tapos gagawa ka pa. Ikaw yata ang gumawa ng script. Oh, 'di ba? Parang ikaw yung gumawa ng script eh. Ginawa mo ng kwento.